Sa nakaraang episode, sinimulan natin ang bagong quest ng motor at ang unang inakyat natin ay ang Mount Gulugod Baboy sa Mabini, Batangas. Namangha tayo sa ganda nito, considering na 5 to 15 minutes lang ang hike. Talagang recommended ito sa fellow motoristas natin. Ngayon ay panahon na para sa next summit, ang Mount Pico del Oro via Ternate, Cavite. Mas challenging ito ngayon, kaya't ano kaya ang mangyayari? Kasama natin si CIC or Commander-in-Chief ngayon at ang iba pa nating kaibigan. Kaya tara, biyahe na! If it's your first time here, my name is JT and I have a new quest of riding and hiking to reach 7 summits of iconic mountains in the Philippines, including the highest, Mount Apo, before the year ends. Make sure to check out our previous adventures on the video section of Motor Pilipinas YouTube channel. Wala motoristas, JT here and CIC nasa likod. And dito tayo ngayon sa Calamba, Laguna. Galing tayong Los Baños and we're now heading to Ternate, Cavite for our summit number 2. Let's go! So ito na ang dulo sa ngayon sa Aguinaldo Highway. So kita mo may ginagawa pa doon ang area na yun. So i-meet muna natin yung dalawang motorista na gustong sumama, no? Nagbigay kasi tayo ng dalawang slot for basically 2 motorcycles. Kaya excited din ako ma-meet kayo, no? So nasa left side na natin ng 7-Eleven. Doon na meet a place. Ayun na, nandun na nga yung iba. A few moments later. At motorista, so dumating na nga mga kasama natin. Kaway naman dyan! Yan si Jervin, yung kanya CIC tsaka si Motomer. Hello! Siyempre CIC. Ready ka na CIC? Tayong mauuna kasi tayong pinakamabagal. Okay, kumpleto na tayo. Let's go! First time ko ulit makakadaan dito motoristas. Ang dami na palang pagbabago dito. Kilometers before Governor's Drive. Tapos dire-diretso na lang yan. Okay pala kalsada dito Grabe, it's been a while. Napunta tayo dito sa Kabyang, no? Tagal-tagal na yung huli Ito medyo masikip lang dito. Marami-raming sasakyan. So, 11 kilometers to go, 18 minutes. Ayan, tara natin na. Yes, excited na ako. Pagkatapos kasi nito maganda-ganda na yung kalsada. Pero tatawirin muna natin itong busy area. A few inches later. So malapit na tayo din sa magagandang mga kalsada, no? Pati yung scenic view makabutan na natin. So motoristas, ilang beses na tayong dumaan dito. Pabalik-balik tayo ng Kabyang Tunnel. Actually, mga first few vlogs natin kasama yung Kabyang So nakakatuwa. So meron din tayong pa-meet and greet nung isang beses dito, no? Sa isang restaurant dito. So ang dami nating riders. I think ito yun I'm not sure. Ito nga. So yan, puno ng mga motor dito dati. Yun. Anyway, para makita nyo yun, yung specific ride na yun, yung link nasa baba. Masaya yun, marami tayo nun. Right. Ito na, maganda na to. Maganda na yung mga view dito. Ayan motoristas, ganda Dami na rin palang kainan dito. It's been a while. In the meantime, malapit na tayo, 5.5 kilometers. Let's go!
Pagkatapos ng kurbada na to, nasa left side na. And here we are. Ang dami. Hello. Aga nyo ah. Hola, motorista! Basta. Yan si Tinay, sister-in-law ko. Tsaka yung kapatid ko. Yeah. Ito mga kasama ko. Ayan si Mer. Tsaka si Jervin. Hola, so andito na nga tayo sa parking area. Wala pa iba nating kasama. Tayo. Ano pala, sakto. So pagdating nyo agad dito sa parking area, magbabayad agad kayo 50 pesos per vehicle. So 50 pesos pag motorcycles, tas 100 pesos kapag 4-wheels na. Brother ko nga pala, ngayon lang lumabas ng ng full vlog. Oh, ito yung sumunod sa akin. Yeah! Saka yung kanyang wife, the lovely wife, Christina. Yan. Hello! Excited! Excited? Oo nga, magre-beach na rin ako para terno ko sila. Pakita nga natin yan. Yan! Oo, di ba? Ride and hike, the quest for 7 summits. Yan. Check na tong isa, itong second na check natin. Let's go! Alright, so ito nga yung parking area. Signage. I love people. Hello! Yan nga, magkakatabing parking. And then dito tayo sa loob. Sa registration area. Sa online registration na gagawin nyo at least 1 week before the hike, pipili kayo ng time slot. Minsan ay nauubusan sa particular time na yon, pero hindi sila strict sa oras. As long as registered ka, pwede kang umakyat at first come, first serve daw sila. Alright, so dito na tayo. Let's go. Ito na ulit yung mga kasama natin, no? Yan, ready, no? Naalala nyo ba yan? Again, yan si Jason. Kasama natin yan sa Buskalan. Patingin natin, no? Sakto-sakto, Yun. Tapos suot na rin niya ang kanyang ang ating jersey, official jersey. Naalala niya si Magic, syempre. Ang daming mga hindi makalimot dyan dahil sa pangalan, no? Again, si Arian. Morning. Hello, good morning. Ito si Marian. Naalala niya yan, di ba? Last time. Tayo ulit, no? Good morning. Tayo ulit. Ang ganda ng uniform natin, The best yan. Okay, bisa tayo. Wala, so ito nga pala ulit, no, i-flex ko lang yung bag from Sec Moto Supply. So ito actually, pwede siyang helmet bag, no? Ang pasukan dito sa likod kapag helmet kasi para mas maluwag yung opening. Tapos marami rin siyang mga zippers, pakita ko sa inyo. This is waterproof, kaya ito yung dinala natin, no? Para safe na safe yung mga gadgets natin kung biglang umulan. Ito, so dito yung main, sensya na kayo, may magulo pa yung gamit. Meron din dito sa sides, side pockets at more pockets dito. So ito yung likod niya. So meron din siyang mesh dito sa likod para malamig. Hindi ka, kahit medyo pawis ka, nakaangat siya sa likod. Kumbaga may ventilation yung likod mo. So yan, very breathable. Okay? So ito yung straps niya. Ito lang yung makulit Sec mo supply. Nabitin niya ito ng moto. Anyway, so ito yung gagamitin natin. Let's go! Okay, so all set na tayo. Ito, suot na natin. Meron din tayong clip para paglagyan natin ng Ace Pro mamaya. Let's go! Dito ang PAMO conference room sa taas for the orientation. So orientation muna para syempre alam mo yung do's and don'ts and ano naman yung SOP. Let's go! Hello ate! Hi, sir! Hello! Yan, good morning! Uy, ano ulit pangalan mo? Jerry po, Sir Si Jerry. Boss Jerry. Hanapin nyo to masarap ka usap to. Puro hindi totoo. Ganda ng namin, jersey namin, ang ganda ng shirt namin. Shoutout pala kay Imprint Customs. Salamat sa pag-support sa amin dito sa Ride and Hike. Kuya Jerry, thank you. Okay, sir. Thank you po, thank you. Ingat po, ingat. Salamat. Gano'ng katagal na kayo nag-guide dito, mga boss? 1 year. Let's do this. Ito na. So para magka-idea kayo, dito na yung pinaka-entry natin. Tapos doon nga yung parking area. Doon din yung mga orientation. So mamaya hindi na tayo masyadong magba-vlog, magsasalita, no? Para hindi masyadong halata yung pagkahingal natin. Pero para ma-appreciate nyo syempre yung mostly montages tayo. Okay? Alright, so kasama ulit natin si Motomer. Yan, laging yan. Ayan, solid yan, solid. Laging nagko-comment yan. Laging nanonood. Sa passenger din. Hello, kumusta? Yan. Shoutout din sa kapatid ko. Okay. Shoutout sa nananawagan kami sa nananawagan kami. Oh, Boys of Aerox nga pala, shoutout. Boys of Aerox, Motomoy. Oh, kala ko paakyat, bakit pa mabagal? Joke lang. Mamaya sinasabi ko sa inyo, pag natapos siya aming picnic area, ongoing pa siya. Yan o. Pipinturahan pa yan, ayusin pa at least kung gusto magmerienda, pwede pumesto dyan. Kung gusto nyo maligo sa ilog, o di pagka meron din. o pwesto. Kailan ang estimate na niyan? Siguro next week tapos na yan. With paint na yan. Buti na lang pala, hindi namin naabutan. Next week na yan, no? Ikaw talaga. Ikaw din, puro lang katotohanan. Sinasabi mo Ano lang tayo para ganahan tayo, para mas na-energize tayo. Lord of the Rings. Bagay! Ayos ba si IC?
Natatakot ako sa hagdan eh. So naririnig niyo yung mga big bikes sa paligid kasi favorite riding destination to. Actually ilang beses ko na nadaanan to eh. Siyempre dumadaan lagi dito papuntang kay Biang. Hindi nga lang nakapag-hike dito. Diba? So nakakatawa, no? Ito yung dinedevelop na daw nila na parang picnic area. So 3.5 kilometers from here dito sa jump off point papunta doon sa peak. Madulas, no? Oh, ingat lang kayo, madulas yung baba. Again, summit number 2, Pico del Oro or Mount Palay-Palay. Ang Mount Pico del Oro, na ang ibig sabihin ay Parrot's Beak, ay isa sa pinaka-iconic na mga bundok sa Calabarzon region. Nakilala din ito dahil sa monolith na malapit sa summit. At unfortunately ay bawal ng akyatin dahil for safety reasons daw. Ang protected area na ito ay nasa 3,972 hectares. Dalawa ang trail na pwede mong akyatin dati. Pero ngayon, doon na lang sa mas bago. Kaya lang sa bagong trail, hindi na natin madadaanan ng mga waterfalls na pwede pa sanang paliguan. Gaya ng sabi sa briefing, maraming iba't ibang klase ng ibon at mga hayop dito, tulad ng Philippine Cobra, Rufous Hornbill at marami pang iba. Ang trail na ito ay sumasakop sa Ternate, Cavite, pero ang mismong bundok ay 3 bayan ang nasasakupan, Ternate at Maragondon sa Cavite at Nasugbu sa Batangas. Meron itong 3 peaks, ang Palay-Palay, mataas na gulod, at Pico del Oro na nasa 688 meters above sea level. According sa kanila, nasa 3.5 kilometers ang distance para marating mo ang summit. Nasa 90 na tao lang ang carrying capacity ng Mount Pico del Oro, meaning yan ang maximum matatanggapin nilang hikers per day. Buti hindi umuulan ngayon, no, bossing? Feeling ko pag maulan to, laking dulas. Madalas talaga. So, buti na lang, hindi tayo inabutan ng ulan dito. Or season ng tag-ulan. Alright. So, nag-try tayo ng yan, naka-mount sa chest para hands-free. Actually hindi, dahil nagpa-vlog pa rin tayo, pero at least mas available yung hands natin. Ito yung Ace Pro ng Insta360. Yan, bantayan natin si CIC, baka magtampo, hindi natin binabantayan. Iba talaga kapag may nasa likod mo, pag may backpack, pero okay lang yan. Nandiyan natin goodies, tubig, mga gadgets natin syempre. Yan yung food mamaya for lunch. So mga 9 o'clock yata tayo umalis, mga 1 o'clock siguro nandun na, or sabihin na natin lunchtime ganun. So nagbaon na kami ng food, and I suggest kayo din. Okay, let's go. Station 1! Station 1. Ilan nga station, kuya? 10 po. 10 stations, 10%. Hindi naman necessarily, pero station 1. May maganon pa. Inabot na namin yung naunang grupo. Medyo excited yata kami. Ito, ano kami? Uhaw na. Ito yung mga moments na parang mapapareflect ka agad. Ano ba itong mga pinag-iisip? Pero ibig sabihin nun, pag ganon, tama yung ginagawa mo. Kaya tuloy lang tayo. Let's go. Pakit na pakyat. Approaching, ano na tayo? Station 4. 1.2 na ba? Wow, 1/3 na. 1/3 na tayo, motoristas. Ay, so mga 1.2 kilometers na. Walang kamatayang akyat to. Pero parang meron na ng bandang tuktok. Sarap. So meron mga matatarik tulad nito, turistas. Yan. So matarik yan. Bakit doon? Station 4 na yun, boss. 3 pala. Ito yung isang view. So merong parts na, ayun na, may tali na. Ito, tinatanong ko kasi Mer kung nagsisisi na siya at dito pa siya nakasama. Kasi mga motoristas na kasama natin, puro ride lang, di ba? Puro ride. Ito ngayon lang siya sumama, ganyan pa. Anyway, so dito daw mas, hindi matarik rin to eh. Sabi ni Kuya Guide, yung 1 to 3 daw na stations, yun yung puro paahon talaga na matatarik. So dito, mas banaya daw. Pero parang scam. Parang hindi naman. Budol. Ito mo si Kuya, tinatawanan lang kami. Ayan, matarik to, tapos wala masyadong bato. Sige, CIC, dito ako sa likod mo. Sarap sana hands free dito, motoristas. Kaso wala eh. Para maisama ko kayo sa adventure, kailangan may maghawak ng camera. 20 minutes later. Okay, so kakalampas na lang natin na Station 4. Station 4 yan, Kuya, di ba? Station 4, anong oras na? Malis kami ng mga 9.
Ngayon ay, 9:51 pa lang. So, wala pang 1 hour. Station, ano na kami? Station 4. Malapit na raw, Station 5 siguro, halfway talaga. So, not bad. Mga 2 hours lang kaya. Past 2 siguro, 2.5. Pero tigil kami saglit sa isang station, hintayin namin yung iba. Okay? Pero yun nga, ang suggestion ko, pacing lang talaga. Tapos, pag tigil nyo kasi, every station, actually kami, nag-skip kami nung first 3 eh. Pag tigil nyo, konting sip lang, okay na yan. Recover na kayo agad. Okay, tara na. Sa point na to, nanginginig na ang tuhod ko at ramdam ko na agad ang pagod. Mabilis na pumasok sa isip ko, second summit pa lang to. Pero bakit parang hirap na agad ako? Yes, alam kong mag-i-improve pa ako as time goes by. Pero thinking na Mount Apo is more than 4 times the height of this summit, nagkaroon ako ng doubt kung makakaya ko nga bang tapusin ang quest na sinimulan ko. Maraming tumatakbo sa isip ko habang hingal na hingal pa ahon. Pero isa lang ang nangingibabaw. Tuloy-tuloy lang, isang paa sa harap ng isa. Yan na, 5 na tayo. Okay, sanayin daw para hindi daw sayang yung paghihintay natin. Kumbaga, naghihintay man tayo, na-enjoy na natin. Tapos magdo-drone tayo. Sa taas. Tapos pwede mag-drone, di ba? Pabalik pa kaya yung drone ko? Okay. Ito, motoristas. Kaya si IC? Nakakabilib si IC, oh. Station 6. Ito kami. Whew! Dito. Mga 5 to 6. Motoristas, 5 to 6. Station 5 to 6. Matarik ulit. So, yun. So, at least alternate. Ito na yun! Yun na, oh. View deck. Sige, bantayan ka ta. Dito na po yung peak. Nandiyan yung peak. Pwede ba akitin yung monolith? Bawal na. Sayang, no? Oh my God. Nandito tayo yung Pico Peak. Ayun! Yung motoristas. Sumanat. Yan, kita dito. Ganda. Kita na, no? Ayos, parang di nahirapan eh, oh. Parang di nahirapan, oh. Oh, ayan, chick. Oh, parang di nahirapan. Sabi ni Kuya, pa 7 hanggang 9, marami daw pababa naman. Nandito na rin mga kasama namin, so hintayin na natin. Pababa na tayo. Station 7, babawasan na daw yung puno. Iinit na, sobrang init nga, tingnan nyo. So magsa-sunblock na tayo. So ito na, nandun na tayo sa may bandang tuktok ng isang part ng bundok. Nainit na, wala na masyadong puno. So ito is going to station 8. Time check, 10:30. So tama, mga past 11 nandun na tayo, magla-lunch na tayo. Early lunch, not bad, no? Para sa 9 o'clock umalis. So ayan, bumulaga na ang liwanag. Ayun siya, motoristas. Ayun yung peak. Ayan yung motoristas. Ito, doon tayo pupunta sa, di na raw pwede makita sa stone formation, sa rock formation. Itong part na to medyo matarik. Yung tali niya medyo naghihimulmul na, so masakit na sa daliri, para may mga spikes na. Ito na yung tali, yan, matarik na tong part na to. At ito, galing tayo dun. Tayo lang natin sila para pwede tayo. Nga dyan, marami nakatalapid. Parang ano yung naka-intercom lang tayo. Oh, right side. Road hazard, right side. Station 8, nasan yung 8 na number? Dun pa. Pero dito na yung pahingahan. So sanay na tayo maghihintay, as I've said earlier. Parang sa campsite mismo yun, para mas marami tayo magawa habang naghihintay, para hindi sayang yung time. Dito na tayo sa tungko. Parang may tribo, no? Si IC tumatarik. Sa akyatin to. Akitin natin mamaya. So papunta na tayo ng campsite, last station. Time check, 10:45. Tama si Kuya, 2 hours nga. Alright, so masukal ulit tayo. Parang ibang dimension na to. Wow, nice. Parang Japan. 5 minutes later. Maganda raw. Dito, ayun na, maganda raw sunset dito. Wow, motoristas, grabe. Motoristas, yun. Grabe! Woo! Ganda. So ito yung station 9. Pakita ko sa inyo. Papan ko lang, no? Para ma-appreciate nyo lalo. Yan. Motoristas, ito na yung peak, oh. Diyan na tayo mamaya. Ay, so tapos na tayo. Nakapagpalipad na rin tayo. Ang ganda, no? Meron lang parts na
Kinabahan ako kasi imagine mo, nawala na signal. As in, nag-black and white yung screen. Kala ko, iiyak na naman ako. Na pala, again, si Winston, kapatid ko. So, Philip Winston. Ano sa palagay niya? Saan tayo pupunta kaya? Doon. Finally, nakaabot. Yes! Nice you again. Hello. Ay pa? Kayang-kaya. Babata niyo pa eh. Basa to ha. Mukhang madulas to. Madulas to. Gumot. So, dun tayo sa rock formations doon. Tapos, mamaya ito yung peak sa kabilang side naman. Ayun! Yun yung peak. Ganda, di ba? So galing tayo doon. Ito na, pakita tayo ng peak. So sabi ni Kuya mga, uy, ang dilim ulit ah. Sabi ni Kuya mga 5 minutes lang daw. At dito iiwan yung mga gamit. Iiwan namin yung gamit para hindi namin dala yung mga bags doon. Let's do this. Konti na lang. Ito yung pinakihintay natin, yung peak. So pwede magpaiwan nga ng gamit doon para mas relax na. Para mas epic din yung pagdating natin sa tuktok. Matarik. May lubid daw. 145 steps. Ito yung finale. Let's go. Alam mong challenging kapag may tali na. Ayan na. Let's do this. Isang kamay lang. Pang vlog yung isa. Oo, matindi na. Hindi gumapang. Sa taas. Putek na to. Basta you get the point, motoristas ha. Bitawan ko muna to. So ito na naman tayo sa isang overlooking. Ang ganda oh. Tapos dito magsisimula stairs. Magpahinga ka. Nasa tuktok. Magkita na tayo doon. Alam mo nila, you know what to expect. Parang Luzon Datong. Maglalobat na rin eh. Sige sa taas. Bago kami nakarating sa taas. Ang ganda kasi ng view. Grabe, di ba? Tapos dito kahit bilad ka, yun nga, ang lamig. Sarap. Really reminds me of Luzon Datong. And ayun na, tanaw na natin. Tingnan nyo yung view, motoristas. What? So majestic. Motoristas, ang ganda. Woo! Konti na lang. Ito na. Woo! Yes, we made it! Yes! Woo! Ibang-iba ang pakiramdam ng marating ang tuktok ng bundok na to. Maaaring hindi halata sa itsura ko, pero sa loob-loob ay hanggang tenga na ang ngiti ko. So dati, pwede dito. Dati pwede umakyat dyan, ngayon bawal na. Go, Bamle! Oh my God! Yan! 5 minutes later. Akala ko ay okay na dahil pabalik na. Pero bigla na lang may humihilab na pakiramdam sa kanang binti ko. Tiniis ko lang dahil baka mawala naman. Hanggang sa nanigas na ang buong hita at tuhod ko at hindi ko na halos maigalaw. Sayang at walang nakakuha ng video. Pero namimilipit na ako sa sakit. Kaya umupo na lang muna kami. Na-stretch ni Magic ang right leg ko at si Kuya Guide naman ay tinalian ng manipis na vine ang hita ko. After a few minutes, nakapaglakad na ulit ako. Masakit pa din pero naigagalaw na. Umatake na naman after several meters at dito nilagyan na ng bandage ni Kuya Guide. Napansin kong mas malala siya kapag paahon dahil kapag pababa, kinakaya naman. Suspecha din namin na borderline dehydration na dahil tuyong-tuyo na ang lalamunan ko at na-realize ko na mas mataas talaga ang water requirement ko kumpara sa mga kasama ko. Remembering na sa bawat meal, nakaka 5 to 6 glasses of water ako. Alright, so namuli ka tayo kanina, motoristas. Hindi natin mailakad yung binti natin. Tapos ito yung ginawa nila, oh. Yan, tinalian nila ng vine. Mga ginagawa doon ng mga matatanda. Effective ka, galing. So syempre, yung buta may extra silang electrolyte refill. Yan, nakakita ulit tayo. Grabe, paahon pa naman to. Let's go. Much later. And we made it.
Andun na yung parking area. So sila pasunod na lang. Uhaw na kasi kami dito. Kaya umuha na kami. Pero pasunod na sila doon. Congratulations! Let's go! Alright, tapos na tayo dito. Grabe yung feeling. Naantok. Early dinner muna tayo kasi may meeting pa ako, motoristas. Ina naman yung mga maraming blessings sa dumadating. Salamat po. So after ng dinner muna kami, syempre para kasama namin tong dalawa. Then after that, dahil nga may special entrance pa kasi, sa Pico de Loro na tayo magsa-stay. Okay? Thank you, boss. Pagkatapos ng hike, naghanap muna kami ng makakainan at doon ipinagpatuloy ang kwentuhan. O bago tayo mag-iwalay, kumustahin ko lang. Kumusta experience? First time ko po umakyat, so maganda, sulit na sulit pagdating sa summit. Sana maulit. Yun, no? Mukhang hindi ka talaga napagod, ha? Hindi. Kumusta natin si Jervin? Masaya, pero nakakapagod, pero masaya. Talagang gano'n, masaya. Pero, si Madam? I-ready nyo madaming tubig. Maraming, hindi, tama, totoo yun. Okay, bago tayo mag-iwalay, maraming salamat ulit, ha? Thank you. Thank you, brother, ha? Salamat. Magpa-shoutout. Sure. Shout out kay kapatid ko, kay James. Shout out kay Bido. Dito, ikaw, brother. Alam niyo na. Yeah. Voice of Aerox. Okay, yeah, Boys of Aero, shout out. Pagkatapos, umalis na ang mga kasama kong riders dahil mas gusto daw nilang umuwi na. Kaming natira ay nag-book sa residences at Pico de Loro to treat ourselves for the adventure that we embarked on. The next day, we enjoyed ourselves in the beach and of course, sa swimming pools. To be perfectly honest, this hike is much harder than expected. Hindi na siya pang beginner in my opinion. At naisip ko, papaano pa kung maulan yung panahon? That's totally fine, as long as we learn from our experiences and we definitely finished more knowledgeable pagdating sa ganitong akyatan. And also, stronger in mind and body. And yes, we conquered summit number 2, Mount Pico de Loro. Once again, this is JT and the team for Ride and Hike. Adios, motorista!